Sa bawat yugto ng ating buhay, haharap tayo sa mga mahihirap na desisyong kailangan nating gawin. Ang bawat isa sa mga ito ay may malalim na epekto sa ating kinabukasan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga mahalagang desisyon na dapat nating gawin na maaaring magpabago sa takbo ng ating buhay. Una, pag-iipon at pag-i-invest habang maaga pa. Ito na yata ang isa sa pinagsisisihan ng karamihan, ang di nila pag-iipon ng pera habang maaga pa, at ang desisyon na mag-ipon kasi at mag-invest ay nakakaapekto sa iyong financial future. Mahalaga na magkaroon ng tamang disiplina sa paghawak ng pera at matutunan ng tamang paraan ng pag-i-invest habang maaga pa o bata ka pa. Dahil ang pagkakaroon ng savings ay malaking tulong sa iyo kapag may emergency o bigla ang gastusin. Ang tamang investment naman ay magbibigay sa iyo ng dagdag na kita na magagamit mo para sa iyong mga pangarap tulad ng pagbili ng bahay, edukasyon ng anak at pagre-retire. Sa ganitong paraan ay mamamaximize mo ang epekto ng compound interest na makakatulong sa iyo na magkaroon ng sapat na pondo para sa iyong mga pangangailangan at pangarap sa buhay. Ang pangalawa, pagpili ng tamang partner sa buhay. Ang pag-aasawa ay isa sa pinakamahalagang desisyon na gagawin mo sa iyong buhay. Piliin ang tamang tao na magbibigay sa iyo ng pagmamahal, suporta sa mga desisyon sa buhay, at higit sa lahat ay nakakaintindi sa iyo. Sobrang nakaka-stress yung mag-aasawa ka tapos araw-araw lang din pala kayong mag-aaway. Ang tamang partner ay makakatulong sa iyo na maging masaya at matagumpay sa buhay. At hindi lamang ito tungkol sa pagmamahalan, kundi pati na rin sa pagiging magka-partner sa lahat ng pagsubok sa buhay. Dapat ang partner mo sa buhay ay magbibigay sa iyo ng emotional na suporta at tutulong sa iyo sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Mahalaga na ang iyong partner o ang iyong asawa ay may parehong values ng katulad sa iyo at goals upang maiwasan ang mga conflicts sa hinaharap. Ang pangatlo, pagbuo ng pamilya. Magkaiba ito sa pag-aasawa. Ang pagpapamilya ay pagkakaroon ng mga anak na dapat mong palakihin ng tama at may maayos na buhay. Sa panahon ngayon na di naman lahat ng mag-asawa ay gusto magkaanak, ngunit kung mag-decide kayo na magkaanak ay dapat handa kayo emotionally, mentally at financially. Ang pagkakaroon ng anak ay isang malaking responsibilidad. Ang pagiging magulang ay nangangailangan ng matinding paghahanda at commitment. Kailangan mong tiyakin na handa ka sa mga hamon ng pagiging magulang at may kakayahan ka magbigay ng magandang kinabukasan para sa iyong mga anak. Kaya mahalaga na pag-isipan mabuti kung kailan ang tamang oras para magkaanak at kung ilan ang nais mo maging bahagi ng iyong pamilya. Huwag yung tira ka lang ng tira. Mahalaga na pag-usapan niyo ng inyong partner upang magkaroon kayo ng malinaw na plano sa inyong pamilya. Ang pang-apat, pagtapos ng pag-aaral. Nagkalat ngayon yung mga online guru at mga success coach na sinasabing di naman talaga importante na makapagtapos ka ng pag-aaral, instead, magsimula ka na lang ng negosyo. At may gago pa na sinasabing yung tuition fee na binibigay ng mga magulang mo ay i-invest mo na lang sa negosyo as if naman lahat ng negosyo ay nagiging successful kaagad. Iba pa rin kasi yung nakapagtapos ka ng pag-aaral. Isipin mo na lang yung pagpasok mo sa college, ilang taon mo lang itong paghihirapan pero habang buhay mo ng pakikinabangan. Yes, nasa makabagong panahon tayo ngayon at nagkalat sa social media yung mga guru at sinasabing di naman talaga importante yung pag-aaral para lang bumili ka ng mga course nila. Ang panglima, pagsisimula ng negosyo. Ang pagsisimula ng negosyo ay isang malaking hakbang na nangangailangan ng tamang pagpaplano at paghahanda. Mahalaga na magkaroon ka ng sapat na kaalaman at experience kung paano mo patatakbuhin ang negosyong napili mo. Dapat habang maaga ay magsimula ka muna ng trial and error sa negosyong napili mo. Huwag yung all out agad dahil tandaan mo na di lahat ng negosyo ay nagiging successful sa unang attempt. Kaya kailangan nito ng masusing paghahanda at pagpaplano. Kailangan mong pag-aaralan ng market mo at magkaroon ka ng sapat na kapital at malaman yung mga strategy para magtagumpay ito. Narito ang isang pro tip. Bago ka magsimula ng negosyo na pupusuan mo, mamasukan ka muna sa mga negosyo na may same business idea mo para magkaroon ka ng tips and tricks sa mga proseso at pag-manage ng mga produkto. Consider mo ito bilang isang training ground kasi dito mo malalaman kung yung business idea mo ay kaya mo bang i-manage at yung pros and cons ng business na ito. Ang pang-anim, pag-aalaga ng kalusugan. Ang sabi nga nila, health is wealth. Huwag mong patayin ang sarili mo kakatrabaho at itigil na ang mga bisyo dahil tandaan mo, nasa huli ang pagsisisi at yung mga habits mo ngayon ay nagdidictate ng kalusugan mo sa hinaharap. Mahirap magkasakit
Dahil unang-una, malaking gastos ito. Pangalawa, abala ito sa mga taong nakapaligid sa iyo. At pangatlo, wala kang ma-accomplish sa buhay mo kung ikaw ay may sakit at lagi nanghihina. Ang pag-aalaga sa iyong katawan ay nagbibigay sa iyo ng lakas para matupad ang mga pangarap mo sa iyong buhay. Magkaroon ng tamang diet at exercise na nagpapalakas ng iyong katawan at nagpapababa ng chance na magkaroon ng sakit. Bantayan mo rin ang mental health mo, umiwas sa stress sa buhay at mag-focus lang sa mga bagay na nasa iyong kontrol. Magkaroon din ng sapat na pahinga dahil mahalaga ito upang makabawi ang iyong katawan mula sa stress at pagod. Ang pangpito, pagpili ng mga kaibigan. Napanood niyo ba yung interview ni Baron kay Jiro? Tinanong ni Baron kung paano siya natutong gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Ang sagot naman ni Jiro, sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dapat ay piliin mong mabuti ang mga taong pinakikisamahan mo dahil tandaan mo na you are the average of the 5 person you stay with. Kung may 5 kang kaibigan na kupal, then kilala mo na siguro kung sino yung pang-6. Ang mga kaibigan kasi natin ay may malaking impluwensya sa ating buhay. Ang tamang kaibigan ay nagbibigay sa atin ng suporta at inspirasyon sa oras ng pangangailangan. Sila ang nag-iimpluwensya ng mga landas na tatahakin mo sa iyong buhay, kaya mahalaga na piliin mo ang mga kaibigan mo na may positibong impluwensya at nakakatulong sa iyo sa iyong pag-unlad. Ang pangwalo, pag-alam sa mga priority mo sa buhay. May video akong ginawa tungkol sa mga dapat mong i-prioritize sa buhay mo. Dito ay isinama ko yung mga bagay tulad ng anak, magulang at marami pang iba. Dapat kasi ay alam mo yung mga bagay na dapat mong i-prioritize o mas pagtuunan ng pansin. Tandaan mo na di lahat ng urgent ay importante at di ka naman si Superman para sabay-sabay mong pagsabayin yung mga bagay na dapat mong gawin. Mabilis lang nalilipas ang oras at di mo namamalayan na matanda ka na at nagsisisi sa mga bagay na di mo ginawa habang kaya mo pa. Ang pagkakaroon ng balanseng trabaho, pamilya at personal interest ay nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at fulfillment. Mahalaga na matutunan mong i-prioritize ang mga bagay na mahalaga at gamitin ng oras sa tamang paraan. Ang tamang paggamit ng oras kasi ay nagbibigay sa iyo ng mas mataas sa kalidad ng buhay at kasiyahan. Ang tanong, paano mo malalaman kung tama ang desisyon mo? Well, makinig ka sa iyong intuition at kumonsulta sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Gumawa ka ng masusing pag-aaral at pag-isipan ng mga posibleng epekto ng iyong desisyon. Ang tamang desisyon kasi ay dapat nakakapagbigay sa iyo ng kapayapaan ng isip at kasiyahan. At kung nagkamali ka man sa iyong desisyon, then parte ito ng buhay. At kung sa tingin mo nga nagkamali ka, matuto ka sa iyong mga pagkakamali at gamitin mo ito bilang gabay sa mga susunod na desisyon. Ikaw ba, anong mga desisyon na kinakaharap mo sa buhay mo ngayon? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.